Aldab Nation umalma sa pagpaparis ni Aldin at Kathryn. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Tila hindi pa rin nakaka-move on ang ilang dilolo at hardcore members ng Aldab sa tambalan ni Alden Richards at Maine Mendoza. Hindi kasi nagustuhan ng ilan sa mga ito ang nagba-viral na sweet moments ni Aldin kasama si Kathryn Bernardo. Matatanda ang viral ngayon ang pa-surprise ni Aldin sa birthday celebration ni Kathryn dito sa Manila, kung saan may dala-dala itong malaking bouquet ng bulaklak at regalo. Say ng ilang members ng Aldab Nation, hindi raw maganda na pinagtatambal ang dalawa, lalo na't may asawa at anak na raw ang aktor. Naku girl, mag-isip-isip ka. If you have self-respect, huwag ka nang pumatol sa may asawa at anak. Makakahanap ka ng ibang walang sabit nang di ka mapulaan, sabi ng isang miyembro ng Aldab Nation. Chika naman ng isa, nakahanap na siya. Iwan ko lang kung wala na talagang sabit si JR or Alden at ayaw yata ng nanay dahil Kuya G lang ang mayroon siya. Gusto yung may McDo, kahit conjugal at yung may Tesla. Samantala, may ilang netizens naman ang nakisakay sa kalokohan mga Aldab fans na hindi magawang maging masaya para kay na Aldin at Maine na may kanya-kanya ng buhay. Naku Kathryn, maawa ka sa pamilya ni na Aldin at Yaya Dab. Huwag kang manira ng buhay ng iba, sabi naman ng isa. Pero naman ng isa, Kathryn, magagalit sa iyo ang Aldab Nation. Baka ipagtirikan nila ng kandila at kumanta na naman sila. Haha. Sa ngayon ay tahimik pa rin sina Kathryn at Aldin kung ano nga ba ang namamagitan sa kanilang dalawa. Matatanda ang unang nagkasama ang dalawa sa pelikulang Hello Love Goodbye na siyang naging highest grossing Filipino film of all time bago pa ipinalabas ang Rewind na siyang pumalit sa pwesto nito. At sa kabilang balita naman, Barbie Forteza, David Licauco masyado na raw OA, say ng Funny. Ang cringy talaga ng fan service. Mukhang nasubrahan na sa pagpapakilig sa madlang people ang kapuso love team na sina Barbie Forteza at David Licauco. Matatanda ang mabuo ang tambalan nilang bilang filay na hango sa pangalan ng kanilang mga karakter sa Maria Clara at Ibarra na Fidel at Clyde. Nitong February 2023 lang nang magtapos ang teleseryeng pinagbibidahan ni na Barbie at David kasama sina Dennis Trillo at Julian San Jose. Ngunit naging mainit ang pagtanggap ng mga manonood sa dalawa. Kaya nga kahit natapos na ang Maria Clara at Ibarra ay looking forward pa rin ang kanilang mga supporters sa bawat proyektong pagsasamahan pa ng dalawa. Bilang pasasalamat sa mga natatanggap nilang suporta ay pinapasaya ni na Barbie at David ang mga ito sa kanilang simpleng kulitan at sagutan sa social media lalo na sa Twitter. Sa umpisa ay marami ang kilig na kilig sa pagiging malapit ng dalawa at talagang taimtim ang kanilang pagdarasal na sana'y masundan na agad-agad ang mga panibagong proyekto ang kanilang tambalan. Ngunit habang tumatagal ay tila unti-unti nang nauumay ang mga Funny sa mga ganap ng dalawa dahil masyado na raw cringy at overacting ang ibinibigay nilang fan service. Lately nga ay may mga nagko-call out na kina Barbie at David at hinihayag ang kanilang napapansing mali sa dalawa. Super sweet kasi ng mga naging palitan ng mensahe ng dalawa at may mga fans na nagsasabing tila nagiging insensitive na ang mga ito kay Jack Roberto. Si Jack ang longtime boyfriend ni Barbie at aware ang mga fans sa relasyon ng dalawa. Kaya naman pakiramdam nila ay tila walang preno o walang respeto ang dalawa sa feelings ng kapuso aktor. Narito ang komento ng mga madlang netizens. Hindi na ako natutuwa sa fan service. Kamo ni David at Barbie. Iwan ko na lang sa mga fans nila na tuwang-tuwa pa rin kahit parang nagiging insensitive na yung dalawa or papansin lang talaga sila. Haha. Na-offense ha? Pero ang cringy na talaga ng fan service ni Barbie at David. Nung una gusto ko pa ang love team ng Filay, kaso nung tumagal sumobra na ang fan service to the point na dinedisrespect na ang BF ni Barbie. Tapos ang OA na. Samantala, wala namang komento ang dalawa hinggil sa isyong kinasasangkutan.
Pero bukas naman ang bandera para sa pahayag ni na Barbie at Tivit hinggil sa dating madlang people. Subalit alam naman natin na sinabi na ni Barbie na hindi siloso si Jack Roberto at sinusuportahan siya sa kanyang career ng kanyang boyfriend. At sa kabilang banda naman, John Lucas na pasabak sa showbiz para mapauwi sa Pinas ang inang OFW. Parang eksena sa mga teleserye at pelikula ang ilang bahagi ng buhay noon ng kapusuhang actor na si John Lucas. Kwento ng kontrabida ni Roro Madrid sa kapuso primetime series na Black Rider. Dala rin na pangangailangan ng pamilya kaya nagdesisyon siyang mag-artista. Ayon sa dating member ng hashtag, wala naman daw talaga siyang balak mag-showbiz dahil ang pangarap daw niya ay maging professional athlete. Pagbabahagi pa ni John sa Surprise Guest with Pia Archangel podcast, bata pa lang siya ay nais na niyang maging basketball player. Sa katunayan, nais niyang makapasok sa collegiate basketball at pagkatapos ay tutuloy niya ito sa Philippine Basketball Association o PBA. Pero hindi nga ito natupad dahil mas inuna niyang makatulong sa kanilang pamilya. Nung after ko mag-high school, nag-audition na po agad ako para sa showbiz. Kasi nga, gaya po ng nabanggit nyo kanina na may isa sa mga clue. Tinulungan na po natin yung parents namin na mapag-aral po yung kapatid ko. Lahat pa ni John sa naturang panayam. Pagbabalik tanaw pa ng kapuso aktor. Plano na raw mag-OFW ang kanyang nanay dahil kinakapos na sila sa budget para sa pag-aaral ng bunso niyang kapatid. Kasunod nito, nag-decide na siyang mag-audition sa iba't ibang productions at kapag nakakuha ng mga projects ay hindi na kailangang mangibang bansa na kanyang nanay. Kaso nga Miss Pia, nung time na nag-audition pa ako, gawa nang wala po yung mga resulta o wala pang call ulit, natuloy ho yung mami ko na makapag-ibang bansa. For 2 months yata ako nag-aabang. Yung 2 months na yun nandun na yung mami ko sa ibang bansa, aniya pa. Makalipas ang ilang buwan, sinabi raw sa kanya ng nanay niya na kapag hindi pa siya nakabalik ng Pilipinas ng December ay kailangan na niyang pumirma ng 2-year contract para magpatuloy magtrabaho bilang OFW. At nung sumapit nga ang December ay nakatanggap ng good news si John. Natanggap na siya sa ilang auditions na sinubukan niya. Natatandaan ko pa po, December 12, 2012, kasi mahalagang araw po sa akin yan. Natanggap po ako, tumawag agad ako sa daddy ko at sinabi ko doon na natanggap ako. Kwento pa ng aktor, sinabihan daw agad ni John ang tatay niya na mangutang ng pera para makabili na ng tiket ang nanay niya pabalik ng Pilipinas. Ayon kay John, sa awa ng Diyos, first ever tipping day ko sa buong buhay ko kasama ko na si Mami. At in fairness, nagsusunod-sunod na nga ang mga projects ni John, lalo na nang mapunta siya sa GMA7.